Stop, siguro overthinking. Actually, binili ko lang si Toby dahil kay Taylor Swift. Ay, badera talaga. Aba, nangangagat. Nagpapa-party music si James para ma-hype siya. It's 12 o'clock! Happy New Year! Today ay last day na ng 2025. Tapos, hindi sana ako magba-vlog. Kaso naisip ko, last year na rin kasi ngayon na pwedeng magpaputok dito. Starting next year, gusto na nilang i-ban ang mga fireworks. Kasi, actually, hindi ko alam kung bakit. Pero I think, kasi gawa sa environment yata, tsaka ang dami kasing na-aksidente, na-hospital around this time. And para mabawasan yung mga gastusin sa healthcare yata, parang ganun. Pero anyways, pupunta yung kapatid ko mamaya, si Amanda, and mga friends, may pupunta rin. So, mag-decorate muna tayo ng bahay. Bumili lang ako ng konting decoration. Ito, pang pang table. Ito, Happy New Year. Tapos ito, parang, 2026 na. Hindi ko na alam kung anong Tagalog ng slinger, pero sa Dutch slinger. So, basta yun na yun yung sinasabit. Tapos ito, mga sparkling, para mamaya. May mga New Year's resolution na ba kayo? Ako, nakapanood ko si Mel Robbins. Yung sa TikTok, yung nagsabi ng Let Them Theory. Pina-follow ko yun eh. Sabi niya, dapat daw, ang New Year's resolution natin ay mag-start with stop, continue, and start. So, kunyari, ako para sa akin, stop, siguro overthinking. Tapos, continue prioritizing myself. At saka, yung continue. Hindi, yun nga yung continue eh. So, ano sabi niya? Stop, continue, and start. Yung start. Start, kailangan ko talagang mag-exercise and isipin ang aking physical health dahil tumatanda na tayo, Nararamdaman ko na sa buto-buto ko ang mga pananakit kahit wala pa naman akong 30. So, kung na-imagine ko na lang pagka 30 na ako, talagang downhill na tayo dun, di ba? Kayo, ano bang mga niyo? Ano yung stop, continue, and start nyo? For 2026. Ayan, pinaglaruan na ng pusa ko yung Hoy, Toby, baka pumutok yan, ha? Sagot ka sa akin. Bungal naman yan, yung pusa kong yan. Ano na rin yan? Ban na rin yan next year. Dito sa Netherlands. Yung breed na yan, Scottish Fold. Actually, teka, harapin nyo pala ako. Ayan, mas magandang makipagchikahan kung nakikita nyo ako, no? Asa na yung kwento ko? Ayan, ban na yung na yan, yung breed na yan dito. Kasi, mali pala to. Kasi, marami silang sakit. Kasi, pala yan eh. Kaya pala nag-fold yung ears nila. Butas pala to. Ano kaya? I-glue natin. Kaya nag-fold yung ears nila. Kasi, may problema sila sa buto nila, sa mga joints. Hindi lang pala sa ears nagsistay yung ganun. Hanggang yun.
Hanggang sa lahat ng may part na may buto, may mga joints sila, mga buto-buto ba. So, yeah. Actually, ang dami ko nang nagastos dyan sa pangpapavet dyan. Kasi lagi siyang may sakit nung una, yung mata daw may infeksyon. Kasi tumutubo yung pilik mata niya paloob, hindi palabas. Pero hindi rin daw caring operahin yun or something. So, although nawala naman yung infection, nag-aano lang siya, parang nagluluha lang lagi yung mata niya ba. Tapos kailangan ko na lang punasan regular. Tapos, nung mga susunod na taon, ano naman yung sa ngipin niya, yung gums daw niya is parang, may infection din. So, kailangan tanggalin lahat ng ngipin kasi in pain siya otherwise. So, yun, tinanggal. Pero hindi nila kayang tanggalin all at once. So, parang three times kaming bumalik-balik para matanggal lahat. Kada balik namin doon, syempre, yung may mga gamot sila na binibigay, tapos yung fee ng doktor. Basta magastos talaga siya. Tapos ngayon naman, dahil ano na siya, 8 years old na yun may mga pang-maintenance na siya. Kasi yung, ano niya, sabi ng doktor, most likely daw talaga magkaka-arthritis yan. Kasi common sakit siya talaga ng Scottish Fold. Pero nung chinek naman, nung in-x-ray, luckily, hindi naman ganun pakamalma yung arthritis niya. Yun lang sa may harap ng paa niya, meron na parang sign na mild arthritis. Pero yung sa likod ng paa niya, yung legs niya, wala pa naman. So talagang sabi nung doktor nga, ang swerte ko daw kasi usually daw talaga 2 years old or 4 years old pa lang pinapatulog na sila dito kasi nga in pain lang sila So kumbaga yung quality of life wala. So thank goodness dahil parang anak ko na talaga sila. Hindi ko kaya. Parang hindi ko kaya mawala sila. So as much as possible hanggang pwede ko silang buhayin ng matagal, syempre tatry natin. No? Yun lang, magastos. Kaya nga, actually, binili ko lang si Toby dahil kay Taylor Swift. May pusa siya, si Meredith. Bet na bet ko yung pusang yun. Tapos nung nagkasweldo ko, naisip ko, bet ko rin yung ganyang breed. Bumili ako. Mali ko bang puro sakit pala siya? At magastos pala yung ganyang breed. Pero buti na lang, pagka may sakit siya, ano naman, tumutulong naman yung mga kapamilya ko na na magbayad. Kasi nung binili ko siya noon, pa lang ako student. Tapos nung time na mga nagkakasakit na siya, back to school, student nga ako So wala pa masyadong ipon kumbaga. Pero kaya rin naman bayaran, yun lang. Maghihirap ka talaga. So, luckily, tumutulong yung, especially si Mami yan. Tumulong siya. Tsaka si James nun, natulong. So, yeah. At tsaka, nung 2022, inamputate yung buntot niya. Kaya, walang buntot yan. Maikli lang yung buntot niya. Kasi, nahanapan ng tumor. Ay, sabi ko sa inyo, walang katapusan yung mga sakit niyang pusang yan. Kaya nga kung bibili kayo ng ganyan, siguraduhin yung may budget kayo pang ospital dahil mamahalin talaga yung breed niya. Mahal i-maintenance, kumbaga. Ang nangihinayang ako, yung mga kagaya si Taylor Swift, si Ed Sheeran, may mga pusa silang ganyan, tsaka malaki yung platform nila, kumbaga, di ba? Hindi man lang sila mag-share ng awareness na puro sakit pala yung ganyan. Ayan tuloy, kagaya ko, mga hindi nagre-research bago bumili. Nawawaw mali. Although, sobrang bait naman ni Toby, tsaka, yun lang, naawa lang ako sa kanya kasi, di ba, dahil wala naman siya magagawa na pinanganak siyang ganyan. Pero ang dami niyang problema, kawawa din.
Oh, ikaw, Taro, anong New Year's resolution mo? Mapakabait ka na? Itong ang bunso dito, napakapasaway. Ibang-iba kay Toby. Makulit to. Ito si Toby. Ay, sinasabi ko kanina, nagbabasa yung mata niya. Kailangan ko yung punasan mamaya. Wala, ng tissue lang, pupunasan mo lang. Mabait yan si Toby. Ayan, pinatay ko yung ilaw. Mara, mas mukhang totoo yung fire. Tsaka para mas cozy. May liwanag pa sa labas, pero malapit ng dumilim. Pero wait, may papakita ako sa inyo. So dito binubuksan ng heater. 19.5 siya ngayon. Dahil mahal ang dito. Mahal mag-heater. Dahil basta mahal yung gas. Pero, ewan ko, meron kasi ko nito. Sabi, 18.7 lang daw. Oh, andito na si Amanda. Oh, andyan si Amanda. Hello! Ayan, dahil nandito na si Amanda, luluto tayo. Gagawa siya ng carbonara. Ako, maggagawa ko ng lumpia. Piprito ko yung lumpia. Nagawa ko na yung mga lumpia. Meron pa tayo more sa ref. Pero, yeah, later na yung ilalabas. Tapos, gagawa rin akong tokwat baboy. Si Amanda, hindi yan ang outfit niya. Nagpalit lang siya kasi, baka bumaho yung Ay, hubadera talaga. Tapos iba rin yung pants. Hindi ito. Nakapajama pa siya. Mamaya niyo makikita yung outfit pagkaluto. Ano mo naman yan, mamaya kasi may party pa yan. 2 forms. So, nakiparty siya dito. Well, technically, makikikain lang siya dito. Actually, Tapos, eat and run lang yan dito. Eat and run. may sauce ka na. Wala pa nga gagawa pa. So, wala ka pa talagang ginagawa. Ano yung lumpia lang? Anong ginawa mo the whole day? Wala. Actually, Wala akong ginawa. Hindi ko pa nga feel na magtutuloy. Ay, hindi, may ginawa ako. Naglinis ako ng bahay. Ayun. Oo, kasi, ewan ko, naniniwala ba kayo doon? May parang Chinese na kasabihan, di ba? Kailangan daw malinis sa bahay bago New Year. Para pumasok yung bagong wealth or something. Ganun din ako. Malinis yung bahay ko ngayon. Grabe naman kalaki tong hiwa na sibuyas sa Amanda. Tingnan mo naman. Pa-giant. Ano ka ba? Hanguin ang tofu. Tagalog na. Wow. Bigat yata niya nasa tenga mo. Hindi, sakto lang. Andy, parang bukas pa ako matatapos na to. Ay, kuto kasi tayo na spoon. Wait a minute. Spoon. Die spekjes zijn bijna klaar. Para may ka. Yeah. Ayaw. Niet zacht zetten. Nee. Ik wil nog doorbakken. Nee, ook maar de spekjes. Nee. Pinag-uusapan nila yung bacon doon. Ayoko na i-translate. Nakakatamad. For English, Daniel. English for the vlog. Say that. Wat moet ik zeggen? Nee, next one. Tapos dito na rin namin piprito yung lumpia. Para recycling. Oo, sayang din yung oil. Oo. Hindi naman kami anak ng mayaman. Hindi kami pwede mag-asay. Itong oil nga to pang the whole next year na yan. Pang 2026. Hanggang maging black na yun. Oo. Reuse. Makikita nyo naman, pag black na, hindi na pwede. Schat, dit is bijna klaar hoor. Yeah, ayun na. Tapos na ang mga handaan natin. So, meron tayong tokwat baboy, lumpia, First, na mataba. spaghetti or pasta because otherwise Carbonara. it's cold. Hoy! Ang ingay. Nag-explain ako. Schat, ik ga mee. Rice and chicken adobo. So, let's eat.
gumawa ng mango floats. Mango float, di ba tawag yan? O mango graham, mango float. Mango float ata. Ayos niya. Mango graham, mango float. Iba pala yung mango float, mango Ik graham. denk 2 euro, 3 Si euro. Baby James. Tapos ito, ang sunog na cheesecake. Gaat gewoon automatisch bij je rekening aan. Ayan, nagpalit na siya. Itong original niyang OOTD. Diba? Madam na madam uli ang dating. Huwag mo pa ito slippers. Frank. Ako din, makapag-OOTD nga din. Kala mo naman, ganda ng outfit. Pero hindi. Ano lang, pabebe. Ay, heart. Kasi diba, lucky color daw this year, red. Eh, wala akong red. So, ayun na lang. Sana, kahit maliit na sila, konting lang. Tapos sa likod, naubusan na ng print ng ink. Nawala na ng pang heart. Hindi nga kaya. Di ba ganyan yung mga ginagawa nila? Ay, wow! Pero bad trip siguro yan, no? Parang ang Makapal hassle. ba yan? Parang kapal naman yan masyado. Oo nga, nainitan niya ako agad eh. Di ba? Oh. Oh, wow! Bumpales! Wala na sila Amanda at Daniel. Mas maganda pala pagka tiniklop siya. Tiniklop ko siya isa pang beses. Mas kita mo yung stars. So, mas cute siya. Dito, wala talagang kwenta masyado New Year. Tamo, anong oras pa lang? 8 p.m. Wala kami ginagawa na sa bahay. Ayun na yun. Wow! Cooking! Kahit busog pa tayo, kakain pa rin tayo, no? Pulutan yun. Pulutan daw. Takoyaki. Yummy! So, baby, meron ka bang New Year's resolution? Payaman pa more. Magpayaman pa more? Bakit? Mayaman ba tayo ngayon? Medyo. So, sa next, ano yung next? Hindi. Nawawalan na naman ako ng words. Bukod, ayun. Bukod sa takoyaki, meron din tayong olibolan. Naalala niyo pa ba ito? Yung parang donut dito na makukuha mo lang siya once every kada Christmas. Parang dumadating lang siya ng siguro mga November hanggang January lang yan. Binibenta dito. Olibol. Yung parang donut. Ayun ang dito eh. Ganun ang dito. Ang parang New Year tradition. Na kailangan kumain ka niyan. Parang palitaw. Palitaw sa atin, di ba ganon? Kinakain lang pag New Year. Ganon din yun dito. Palitaw ba tawag dito? Uy, yung palitaw, yung puti, yung may coconut Kinakain yun. sa New Year nga, di ba? Ito pong tsaka bibinta lang pang yun. Ay, baka sa Mandaluyong lang yan. Alam ko, sa Los Baños, palitaw ang New Year. Ang daw sa Mandaluyong daw, puto bongbong at saka Bibinta. bibingka daw. Akala ko pang simbang gabi lang yun. Ayan, nilagyan na pala ng sauce. Oh. Wala lang kami nung pang ibabaw. Nalimutan ko yung tawag dun. Yung parang dried flakes ng isda ba? Mas masarap sana with that eh. Kainin na nga natin ng isang buo. Ha. Nalaglag na yung sinabit kong Happy New Year. 10 o'clock pa lang, wala nang tao dito. Iniwan na nila akong lahat, naboringan na sa party. Well, boring naman talaga dito. Anyways, so magte-10 pa lang, 2 more hours to go bago tayo pwede nang matulog. Inisip ko nga maghilamos na para ready na humiga pagkatapos ng fireworks. Kaso lalabas pa ako baka malagyan pa ng usok yung pesko. So, kailangan pa natin mag-wait bago maghilamos. Naglalaro sa taas yung
mga kasama ko, aking mga friends. So, maglaro na lang din tayo, no? Alam nyo ba tong home escapes? Home escapes nga ba tawag dito? O yung pusa ko naglalambing. Oo. Taruche. Para siyang Candy Crush. Ito. Parang Candy Crush. Masaya siyang laruin. Anong mga pinagagagawa mo sa buhay, ha? Aba, nangangagat. It's currently 11:30 p.m. So malapit na mag-New Year dito. Mag-init tayo ng olive dahil yun ang tradition dito. Ayaw magpakita sa video ng mga friends ko, so puro mukha ko na lang, tsaka hindi ko sila binibidyo. Ito yung olive oil mo. Laki, no? Malaking donut. Alright. So, yung na. Initin lang sa microwave. Tapos pwede nyo siya lagyan ng Nutella. Although, tong gamit ko, ibang brand. Kasi mas daw to parang mas okay daw. Less process ba, kumbaga. Sigawain natin. Oh, yan. Tsaka kung kainin siya dito, merong tawag ba dito? Ano ba yan? Nawawala na naman yung mga words ko. Powdered sugar. Powdered sugar. Nagpapa-party music si James para ma-hype siya. Nagka-countdown ka na makatulog, no? Abracadabra! Ganto na ba pag magta-30 na? Antukin na? Let's check out sa labas kung may na. Fireworks. Wala atang magpapaputok dito daw. Ay! Ayun na. Okay, 59 na! Sindahan na natin ang ating mga sprinkles. I know, right? They're excited. Sige, go. Sindahan na yan. Oh, shit. Oh. Maybe one for Hangin. Ayun na yung paputok natin. Yeah. Oh, yan na. Gaano na sila. Nagka-countdown. Happy New Year! It's 12 o'clock! Happy New Year! Iniwan na ako ng mga kasama ko. Mga gininaw na. Ang lamig kasi. Pero ang ganda ng mga fireworks, no? Lahat may color. Well.
So, Happy New Year, guys! Happy New Year! Takot yung mga pusa. Oo, poor babies. Oh, meron pa ulit firework! Tignan natin ulit. Akala ko tapos na kanina. Ah. $12:21 na ngayon. Linis ng katawan, hilamas ng fez and all. Tapos, wala, baka matulog na tayo ng mga bagong pa mag 1 a.m. Nakakantok din kasi. Tsaka, okay na yun. Nakita ko na yung fireworks. Okay na ako dun. So, yeah, hopefully, nag-enjoy kayo dito sa vlog na to. Kahit parang nagmukhang cooking vlog, mukbang vlog na siya, hindi New Year vlog. Happy New Year sa lahat, and I wish you all the best for 2026.